Hi guys! Welcome to my channel! So for today's videos guys, may panibago tayong video na pwedeng makatulong sa inyo in case of emergency. So nandito nga tayo sa apps natin. So hindi ko napapatagalin tong ano na to guys, tong video record na to. Gusto ko lang i-share talaga sa inyo kung paano. Okay? So let's go. So ngayon guys, nandito tayo sa screen ng phone ko. O di ba ang ganda ko diyan, oh. So yun na nga. So alam nyo na to guys kung anong apps tong pupuntahan natin. So in-scroll ko lang ganun. So for this video guys, so may ano tayo, pwede tayong makahiram ng pera. So yun na nga. So paano nga ba? Let's go. So guys, kung wala pa kayong GCash, pumunta lang kayo ng apps sa Play Store at i-search nyo yung GCash at saka i-download nyo. So, balik tayo doon sa apps ko. So, ngayon guys, pindutin lang natin yung GCash. So, usually may GCash na ako. So, pag wala ka pang GCash guys, kailangan mong ma-fully verified yung GCash account mo bago ka GCash. Ganon. So, let's go na. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. So, pindutin lang natin yung GCash account natin, guys. Ayan. So, automatic log siya. So, ngayon, hindi ko na lang, itatago ko na lang yung, yung GCash pin ko kung paano natin bubuksan. Dito tayo sa GCash ko. So, tawag nun? Hindi ko na lang pinakita sa inyo kung paano. Basta alam niyo naman siguro kung paano makapasok kay GCash. Okay. So, for security lang yun ng ating mga pin na hindi natin ipapakita. So, inedit ko na lang. So, let's go. So, ngayon guys, andito na nga tayo sa GCash na GCash apps. So, nakapasok na tayo dito. Skip lang natin tong remind. Ayan. So, ayan. Kung nakikita nyo, may laman pa talaga yung GCash ko. So, ngayon, andito na nga tayo. So, tuturo ko sa inyo paano nga ba umutang or mag-G-credit kay GCash. So, para makatulong sa atin in case na wala tayong budget. So, syempre, kailangan din natin yung bayaran. So, maraming apps dito si GCash, guys. So, i-view all ko na lang tong apps na to. So, andito na nga. And then, sa dami-dami ng apps na yan, guys, isa lang yung pipindutin natin dyan tungkol sa pinag-uusapan natin. So, pindutin lang natin tong borrow. Ito siya. Pindutin nyo lang yung borrow. And then, makikita nyo dyan kung ano yung apps na pwede natin gamitin para makahiram. So, meron silang G-Loan, G-Gives, at G-Credit. Dito sa G-Loan, guys, pinindot ko lang. Okay, thanks for checking out loan. Okay. So, dito naman kay, guys, kay G-Loan. So, how to increase your G-score. So, naka-base siya kung pwede na ba tayo makahiram. Naka-base kay G-score yung natin, yung paghihiram natin ng pera sa kanila. So, kung hindi mo kunti lang yung G-score nyo, so malabo talagang makahiram tayo. So, cancel lang natin yan kasi hindi tayo pwede dyan. So, ngayon guys, ito naman si G-Gives. Actually, ganun din. Halos kapareha lang din kay kay G-Loan. So, hindi natin yan ma-unlock hanggat hindi tayo nakakarami kay G-Score. Ano nga ba si G-Score? Yun yung si G-Score, yung kumbaga, nagbe-base kung marami na ba tayo. I mean, hanggang mapuno mo kasi yun guys, yung G-Score na yun. I think pwede na tayo mag-loan doon. So, dito tayo kay nag-iisang borrow from CIMB. So, dito tayo kay G-Credit. Requesting. So, ngayon guys, si G-Credit, pagpasok nyo, pag napindot nyo siya, lalabas yung please provide an acceptable ID to unlock G-Credit. So, ang hinihingi lang niya, yung ID. So, pwede tayong maghiram dito kay G-Credit. Pero need niya yung mga
valid ID na pwede. So, after that, kung nandito na tayo, so, i-get started lang natin. So, dito sa point na to guys, nanghihingi ng, pinaghahanda ka niya ng valid ID. So, nandito. So, ang nakalagay dito guys, sa next step, dapat selfie-ready ka. So, kailangan mong mag-selfie din na sarili mo. Kasi para makita niya. So, bawal yung naka-face mask or 4 kayo, 3. Ang correct yun guys, ito lang, 2 to na nasa taas. Hindi siya pwedeng blurred. Dapat clear. Dapat wear proper attire. So, dapat presentable ka tignan. Ganon. So, next mo na lang yan guys. After, so mapupunta ka dito sa siguraduhin tama ang personal information. So, ayun. So, pindutin nyo lang tong edit your profile. So, ngayon guys, may magsisend dyan sa inyong number or sa ginagamit yung number si GCash. So, yun yung parang link ni GCash para makapasok sa niya. So, wait lang kasi I think hindi ko na-open yung natin. So, ayun, andito tayo kay GCash. So, parang ang tagal pa nga niyang no? Ang tagal niyang mag-text. So, I think nag-text na siya, guys. Hindi ko lang napansin. So, ayan, nag-text na siya. Nagbigay siya ng PIN. So, ayun. So, pag napindot na yun, guys, is, next nyo na lang. Yun yung binigay niyang PIN. So, after, ito yung lalabas. Okay. Nanghihingi siya ng tell about yourself. So, nanghihingi siya ng birthday, month na, and then day. So, nagtatanong siya, are you Filipino or hindi? So, ilalagay lang natin yung yes kasi Filipino tayo, of course. So, ngayon guys, lalagay mo lang yung birthday mo kung kailan ka pinanganak. So, ako, syempre, 1995, May 2. So, automatic magne-next yan siya guys. So, pipindutin lang natin yung next. So, dito guys, nanghihingi siya ng valid ID. Meron siyang driver license, UMID, postal, ID, passport, ganun. Yung mga hiningi niya. So, mag-prepare lang kayo ng ID ng mga hiningi nila. Ito yun. Tsaka, ito guys, pag nahingi, kunyari, naibigay mo yung pag-ibig. So, make sure to follow this step. So, ipa-follow nyo lang. So, dapat ganito yung pag-ibig ID nyo na mga ilalagay nyo. So, ito, tuloy-tuloy na to. Pag napindot nyo to guys, tuloy-tuloy na to. So, hindi ko lang siya pipindutin kasi ayoko mo nang mangutang. So, ayun guys, and I hope na kunan nyo ng tip para naman makatulong sa inyo to proceed. So, i-cancel ko na lang. So, at least may na-share ako sa inyo kung paano mag-borrow kay GCash. So, thank you.